Ngayon pong Semana Santa, munting handog po ng Armen Networks ang ating Lenten Special Reports. Dadalhin po namin kayo sa mga aktual na ilang lugar na ayon sa Biblia, nag-ukol ng panahon sa Kristo bago siya ipinako sa krus. Isa sa tinuturing na pinakabanal o holy site sa buong sangkang Kristyanuhan ay ang tinatawag na Church of the Holy Sepulchre o kilala sa tawag na Church of the Resurrection na nasa Old City of Jerusalem. Sa loob kasi ng malaking simbahan na ito, nandoon ang pinaniniwalaang pinaglibingan ni Jesus o empty tomb kung saan siya muling nabuhay. Narito rin sa loob ang Golgotha kung saan ipinako si Jesus at ang bato kung saan inihiga ang katawan niya mula naman sa pagkamatay sa krus. Sa huling stations of the cross mula sa Via Dolorosa, dito rin po nagtatapos ang final episodes sa loob ng Church of the Holy Sepulchre. Ang Calvary ay talagang dito pumipila at napansin natin ang talagang napakaraming mga pilgrims matapos ang ilang baitang na akyatin ang Golgotha kung saan napapalumutan ito ng maraming mga larawan o musik. May krus din dito na simbolo at pagdarasalan at ang atensyon din ay mapofocus doon sa malaking banal na bato na doon itinayo ang krus na yung hihipuin na nilagyan po ng butas ng salamin. Dito raw ang krus noon nang ipako si Jesus. Makikita rin dito sa Church of the Holy Sepulchre ang tinatawag na anointing stone kung saan dito po pinaniniwalaang inihiga si Jesus sa kanyang kamatayan. Napakaraming nagbibigay pugay din dito na mananampalataya mula sa iba't ibang mga lahi. Ilang metro naman ang layo dito sa bato na ito ay ang pinaniniwalaang libingan ni Jesus o empty tomb. May temple ito sa loob ng simbahan at kung pumasok ka ay medyo madilim sa loob. Bawal talaga ang kumuha ng larawan sa loob. Ito na ang lugar na labis ang higpit at sadyang binabantayan para maging maayos ang pila ng napakaraming mga pilgrims. Yan ang ating RMN Lenten Special Report. Ako naman si Radyo Manel Baracol, Tatak, RMN.